My father had a vision, a dream for our country. And he wanted to reach that dream by building this nation up. If there is one thing that I think clearly sets my father apart, it's that he had a very clear vision for our country. Lagi niyang iniisip kung ano ba pinakamagandang tutunguan ng ating bansa. Kamusta ang lahat? Malapit na naman halalan. Sana lahat tayo ngayon meron nang natutunan. Sino ang iyong pipiliin? Sinong gusto mong pangulo? Si Manny Pacquiao ba na magaling na boksingero? Yung mayor ng Manila ba na si Isko Moreno? O vice presidente na si Leni Robredo? Basta ako natutunat di na magpapaloko sa halalan. Si Bongbong Marcos sa aking iboboto. Ilang taon na dumaan, dekada nang lumipas. Nakakamiss na ang ulad pa nun ng Pilipinas. Aminin nyo man o hindi, di na malilimutan. Nagawang maiangat ni Marcos noon ng ating bayan. Ang ganda ng Pilipinas, ang gaan ng pamumuhay. May libre pang pagkain doon sa mga nag-aaral. Mga proyekto niya noon hanggang ngayon matibay. Si Marcos ang maraming nagawa sa ating bayan. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Natuto na kami kung sino dapat ang iboto. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Alam namin kung sinong kandidato ang may puso. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Nagkalat mga batikos, mga gusto lang manira. Kahit mali-mali naman ginagawang balita. Ano man ang gawin ninyo, di nyo na maluloko. Kahit lasunin pa ng media ang utak ng tao. Oo, siguro dati ay merong naniwala. Kaya ang Pilipinas ay unti-unting nasira. Yung dating maulad na bayan ay bigla naghirap. Mula nung naupo sa pwesto ang mga dilawan. Ano ang ginawa nyo? Di ba walang nangyari? Ang iniisip nyo kasi ay puro pang sarili. Sinasabihan nyo noon na diktador si Marcos. Eh ngayon mga dilawan ay sobrang makapag-utos sa kapwa Pilipino na kayo ang iboto. Sa panahon ngayon kayo'y wala nang maluloko. Alam na namin ang karapat dapat na pinuno. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Natuto na kami kung sino dapat ang iboto. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Alam namin kung sinong kandidato ang may puso. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Ngayon na tamang panahon para mali itama. At sa halalan sana, wala nang mandaraya. Huwag tayong magpagamit, huwag na magbulag-bulaga. Sa huli, ikaw ako, lahat tayo'y mahihirapan. Kung mahal mo ating bayan, isipin mong mabuti. Pipiliin mo ba si Isko, si Manny o si Leni? Dun ako sa kandidatong meron nagawa sa bayan. Di katulad ng iba, bumabait dahil halalan. Si Bongbong meron nagawa kahit di pa pangulo. Nagtayo ng windmill para sa kapwa niya Pilipino. Nagbigay mga gamot, ayuda sa pandemya. Tinulungan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Katulad ng kanyang ama ay meron siyang pangarap na gawang mapaunlad ni Marcos noon ng ating bayan. Kaya marami ang nasasabik sa pagbabago sa halalan. Si Marcos ibalik natin sa pwesto. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Natuto na kami kung sino dapat ang iboto. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Alam namin kung sinong kandidato ang may puso. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Marami ng Pinoy ang nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Natuto na kami kung sinong dapat ang iboto.
Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Si Kuya Axel Ross, so sabi niya may nakatulog ata ah. Hindi naman nakatulog, na late lang talaga. Kasi may pinag-aaralan pa ako kanina. May binabasa akong article. Alam niyo na kung anong article yung sinasabi ko. Anyway, magandang gabi po sa lahat. Happy Thursday evening po and happy Friday morning sa lahat po ng mga kaibigan ho natin. Sa lahat po ng mga nandito sa Reaction TV, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At sa mga kapwa natin OFW, mabuhay po kayong lahat saan man sulok ng mundo. Saan man sulok ng ating mga bansa, no? Talagang kayo po ang buhay na bayani. At siyempre, bago natin umpisan yung ating topic, madalian na to. Shoutout muna kay Ma'am Lily Tonini ng Switzerland. Ma'am Lily Tonini, malamig na dyan sa lugar ninyo, ma'am. Siyempre kay Kay Sir Major Colette. Mega love shoutout sa Italy at saka siyempre nandyan si Ma'am Lily Tonini na talagang humahabol kahit na late, di ba? Mega love shoutout din sa lahat po ng mga naandyan kay Sir si Sir Ental di ba? Tawag dito, nasaan ba si Sir Ental? Nakita ko kanina si Sir Ental si Sir Edgar Intal, yan. Taga Italy po yan, si Rome, Italy. Tama ba, Sir Edgar Intal? Mega love shoutout po sa inyo. At syempre kay Tita Pia Di Gospel, all the way from Paris, France. Mega love shoutout sa iyo, Tita Pia Di Gospel. Maraming salamat po. Thank you very much. At syempre, shoutout din natin yung ating kababayan dyan sa Paris, France. Naandyan po at kaibigan din po ng Tita Pia Di Gospel, si Ma'am Ninita Liabres. Yan, nasa Paris, France po. Mega love shoutout. At syempre kay Ma'am Herlisa M ng Londoon. Boss Jemar, baka pwedeng advertise. Namimigay po ako ng Nutriban. Paki-contact na lang po ako. Wow, talaga ba? Mamaya advertise natin yan mamaya. Mega love shoutout din po sa mga taga-Canada kila Ma'am Josepina De Vera. Sandali, si Cotton Pin. Bakit walang si Cotton Pin? Cotton Pin, ba't wala kang jacket? Siyempre, mega love shoutout din ho kay Ma'am Josepina De Vera at saka kay Ma'am Imelda Omnil Tolentino at siyempre kay Sir Bert Emil at kay Ma'am Amore 897 dyan sa Canada. At sa lahat po ng mga naandyan sa lugar na yan sa Canada, mega love shoutout po sa inyo. At sa mga nasa US, especially dyan sa California, syempre yung mga naandyan sa Orange County, di ba, kung saan naandyan yung isang ni Manny Pacquiao. Di ba, yung ano ba yun? Sa Orange County, nandyan sila Axel Rose. Syempre, maraming salamat. Mega love shoutout sa iyo, Kuya Axel. Kay Sir Leo Carter ng California. Kay Manong Danila Kai. Syempre, nandyan pa rin po si Sir Jodit Pichon, Sir Jake Yahut. At kasama pa rin po natin, mega love shoutout din kay Castiweo, kay Architect. Magandang araw, magandang tanghali sa iyo. Bakit nawala yung Ma'am Lily Tonini? Ba't wala kang jacket? Di ba meron kang jacket? Ba't wala kang jacket? Hindi ko alam, ma'am. Hindi ko alam bakit nahubaran ka. Hindi ko alam. Ay nako ha. Syempre kay Roronoa Soro ng Texas at syempre kay Daki Del Rosario, mega love shoutout din po. At syempre mega love shoutout din ho sa ating kaibigan, di ba? At ikaw kung saan ka man naroroon, busy ka. Kung saan ka naroroon, mabuhay ka hanggang gusto mo. Diyan ka na lang. Mega love shoutout kay Trig Sevilla 11. At syempre kay Sir Cotton Pin 25 ng Texas. Mega love shoutout po sa iyo. At syempre mega love shoutout din ho sa lahat ng mga naandyan sa tawag dito, yung naandyan sa US, kahit sa mga lugar kayo dyan, mega love shoutout po sa inyo. Marahing jacket kaya naalis. Ganun ba yon? Diba? At maraming salamat po sa inyo kay Bernalyn Belbenida ng Kuwait at saka kay Monica Lascano. Nakakalimutan natin batiin si Lola Mel's Kitchen ng Europe. Hope everyone is staying safe. Yan sabi ni Sir Cotton Pin 25 ng Texas. Okay, maraming salamat po. At syempre sa mga nasa Saudi Arabia, kila Jocelyn Herrera Pro Filipino. Maraming salamat. At kay Ma'am Lily Tonini, Jojet Pichon, Kuya, wala jacket. Ay, wala ba si Sir? Nandiyan ba si Sir Jojet? Jojet Pichon? Hindi ko nakita eh.
Ang dali ha, kasi si Alexa Chu nga, wala rin jacket eh. Ay, meron na. Tapos si Jodit Pichon, ayun, wala. Pasensya na ho kayo ha, kasi yung mga wala po kagabi, talagang nag-alis ako ng jacket. Tandaan ninyo yan ha. Iisa-isahin ko kayo. Pipiliin lang ho natin at kung sino yung bibigyan natin. At siyempre, alam nyo naman, tayo kailangan hindi ho yan ibig sabihin na yung jacket ibig sabihin ho ng jacket na yan ho ay kayo ay isang certified reaction TV. Yun ho at kasama diyan moderator din kayo. Kasama-sama na yan. Punta tayo ulit sa Saudi Arabia kay Ma'am Vilma B, kay Sir RP Paraiso, kay Ronald Serapin. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At syempre sa mga nasa Dubai, mega love shoutout po sa mga solid Duterte dyan, mga loyalist dyan, Marcos. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Kay Ma'am Ana Torres ng Dubai, yan. Mega love shoutout syempre dun sa mga nasa Pilipinas. Mega love shoutout po kay Don Kengs, kay Mami Kengkay. At syempre kay Alexa Chu. At kay Tipay doon sa ate niya. Mega love. Hindi ko alam kung anong pangalan ng ate mo, Tipay. Ano ba pangalan ng ate mo, Tipay? Hindi ko alam. Sabihin mo naman sa amin. Hindi namin nababati yung ate mo eh. Parang ayaw mo ipakilala sa amin eh. Di ba? Mega love shoutout din sa mga nandyan sa Davao de Oro. Mega love shoutout po sa inyo mga Torres family, kila Marites Torres. At syempre magbabasa tayo mula naman po sa ating dali. Basahin natin kasi may nag-comment dito sa ating kanina. Babasahin ko lang para dali alisan mo ng jacket si Jan Buendia. Hayaan mo na yan dyan si Jan Buendia. Dali dali, babasahin ko lang to. Kasi naman Saan ba yung nag-comment dito kanina? Dali, dito tayo. Sandali lang babasahin ko lang dito. Saan na to? Nasaan na? Ba't nawala? Ito, sabi dito. Mega love shoutout po sa mga nasa Baguio. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Torres din ang pangalan nila. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa Reaction TV. Thank you. Ayan, Ma'am Lily Tonini. Ay, thank you, Ma'am. Host, naglaba ka na pala ng jacket, kaya pala nawala mga jacket. Oo, naglaba ako. Diba? Mas maganda na yung kay si Commander Aguila. Yan, si Commander. Ayan, Commander, sumuko ka na ba? Nagbalik loob ka na ba sa pamahalaan, Commander Aguila? Si Ma'am Sue Rosales naandyan. BBM is my president. Sino ba si BBM? BBM is my president 2022. Sino 'yan? Tayo niya magpakilala. 'Di ba? Si Tick Walls. Si Tick Wall yan lagi sa atin 'yan, Okay. Yung iba bukas na natin bibigyan. Si Conejo. Yan, si Conejo kasama natin yan diyan. 'Di ba? Sir, pa-shoutout daw po sa mga kasama ko dito sa Jubel Boys Saudi Arabia, Solid BBM. Ay, happy weekend sa mga taga Saudi Arabia pala lahat po ng mga nasa Middle East, happy weekend po sa atin lahat. At maraming salamat. Ayan, si Ronald Serapin, bakit walang jacket yan? Ayan, di ba? Sir, pwedeng hingi ng sweater dahil lamig na din dito eh. Ay, meron na, Sir Judith Pichon, meron na. Salamat po, thank you very much. Maraming salamat, Ma'am Lily Tonini sa inyong blessing. Very much appreciate po Thank you. Okay, at basahin muna natin yung mga comment nyo rito sa taas. Kasi alam nyo naman, na-miss ko rin kayo Kahit isang gabi lang tayo hindi nagkita-kita. Naandito po tayong lahat. Sara Biancusisi, sabi ni makapayag na tumakbo si Sara na BIP ni BBM o BP ni BBM, makipagpatayan daw siya. Hayaan na ho natin. Alam nyo, igalang na lang ho natin kung ano ho yung mga sinasabi nila kasi lalong lalaki ho ang issue. Okay, kung yun ho ang paniniwala nila, paniniwala ho nila yon. Ang mahalaga ho sa atin, tayo ay open po tayong lahat. Ang importante, wala hong kasi wala naman hong mangyayari pag magbabangayan pa tayo. Ang goal ho natin lahat dito,
ang goal ho natin dito, kahit yung ibang parlor, ang goal natin dito is mawala ang dilawan. Okay? Mawala ang dilawan, hindi ho natin kailangan maglaban. Kasi kung maglalaban-laban tayo rito, kung mag-aaway-away tayo rito, wala hong mangyayari. Magkakaroon lang ho ng pagkakataon yung mga dilawan na makabalik sa pwesto. So, ibig sabihin, mga Reaction TV, talagang pangit, kahit saan mo tignan, pangit ho nangyayari. Ako'y nakikiusap po sa atin na tayo po ay mag-move on na sa mga bagay na yan. Kaya ako, sabi ko nga sa inyo, tama na ho yung kagabi na ginawa natin. Siguro hindi na ho mauulit. Kung talagang meron at pagkakataon, pwede. Ayoko naman ho sana na laging ganun na lang. Kasi ang lagi natin gusto rito is maibigay natin yung information, yung mga reaction natin na maihatid ho sa mga kababayan natin. Na katulad niyan, ito ho kay BBM, di ba? Tumatakbong pagkapangulo. Ngayon, ito na naman ho, itong mga iskambayan na to. Yung founder nila ng iskambayan, si Carpio. Alam nyo naman, mga Ka-Reaction TV. Yung ginagamit ho nila kay BBM. Di ba? Kasi si Leni Robredo ho, ay sumulat na, di ba? Nananawagan si Atty. Larry Gadon na i-disqualified itong si Leni Robredo dahil nga sa mga pinaggagawa nila. Di ba? Ito lang ho, nakakapagtaka. Bago natin puntahan yan kay BBM. Si Leni Robredo, kapag sumasablay ho, lagi na lang ho siyang, di ba? Lagi na lang ho siyang parang pinapaalalahanan ng COMELEC. Lagi na lang ho siyang, oy, tama, bawal yan, baka ma-disqualified ka. Parang ganun. Hindi lang ho nila masabi na, ano bang gagawin nito? 'Di ba yung kapalpakan, yung sablay na sinasabi ho ni ni Leni Robredo. Lagi ho nandiyan mga media kasi alam naman ho natin na karamihan sa kanila ay talagang pink kilawan, di ba? Kaya sabi ko nga mga Ka-Reaction TV, nagtataka tayo, bati dito sa COMELEC na to, bakit yung ibang kandidato pag nakakagawa ng ganang mga sablay-sablay, hindi ho sila nagkokomento. Hindi ho sila nagpapaalala. Naalala ninyo, di ba, yung unang paalala ng COMELEC kay Leni Robredo, yung funding na nangangalap ng funding, di ba, sa mga tao. Pinaalalahanan ng COMELEC. Alalahanin mo, meron ka pang baka masilip. Di ba? Sinasabi ko ho yun, hindi ko sinasabi na bias itong COMELEC. Kayo na ho ang humusga kung bias ba ito o hindi. Pero sa nakikita natin, may question mark. Di ba? Tapos ito naman, noong nakaraan, si Leni Robredo, gumawa na naman ho ng issue dahil dyan sa vote buying na yan, nagpaalala na naman ng COMELEC. So, sumulat na nga si Atty. Larry Gadon. Iboto natin yan pag sa 2022 Atty. Larry Gadon Huwag nating pabayaan niya, supportahan natin. Tapos, ito ang balik naman ngayon nung founder ng iskambayan na si Carpio. Ni BBM na nagkaroon daw ng convicted, parang ganon. 'Di ba? Yung dalawang kaso raw 'yon. 'Yun ang sinasabi ni Carpio. Ito ba si Carpio, alam naman ho natin na 'di ba? Parang ginaya ho nila yung sa kay Pangulong Duterte noong 2016. 'Di ba? Naalala ninyo, nagamit yung Senate na para harangan itong si Pangulong Duterte na tumakbo ng pagkapangulo. Natatandaan niyo 'yon? 'Di ba? Talagang itong talagang mga Senate na 'to, hindi ho natin malaman na dapat inuuna ho nila paggawa ng batas. Ito ho ang sinasabi dito kay Carpio. Kasi ito ho, sabi dito, may Can Marcos Jr. be disqualified, sabi niya rito. Si Antonio Carpio po. Ito ho yung mga Ka-Reaction TV, yung founder ng iskambayan. Na nilangaw ho, lagi nilalangaw. Ngayon, puntahan ho natin. Mamaya natin pag-usapan yung kay Madam Inday Sara yung pagtakbo ni BBM bilang Pangulo. Bigyan lang natin ng pagkakataon nito. Take lang ho natin. Bigyan natin ng komento itong sinasabi rito ni former justice ba to, si Carpio. Can Marcos Jr. be disqualified? Yun yung sinasabi niya na nananawagan siya na kailangan ma-disqualified itong si Carpio. Okay, sabi dito, Section 12
Omnibus Election Code disqualifies from running for any public position including for president anyone who has been convicted by final judgment. Yun daw ang sinasabi niya. Wala daw hong sa batas daw ho ng eleksyon ng Omnibus Election Code ay yung pagkaka-disqualified, yung sa pagtakbo ng mga posisyon, kahit anong posisyon daw yan, basta ikaw daw po ay kung sino man daw ang mahatulan na convicted siya na final judgment of any offense for which he has been sentenced of penalty of more than 18 months. 18 months. Ilan bang 18 months yun? Compute natin. 18 months, ilan yun? Di ba? Then, or for the crime involving moral turpitude. Ayan, ito sabi rito. Basahin natin. Ferdinand Marcos Jr. recently filed his certificate of candidacy. Si Bongbong Marcos. So ito mga Ka-Reaction TV. Anuhin lang natin. President in the May 2022 national election, Marcos Jr. was charged in 1992 before the Quezon City Regional Trial Court for violation of Section 45 and 50 of the Tax Code for failure to file his income tax return for 1982-1985 as well as for failure to pay the proper income tax for those years. Section 255 of the Tax Code provides that anyone convicted of failure to file tax return, failure to pay the proper tax shall be punished by the fine not less than 1,000 pesos, 10,000. Of the suffer imprisonment of not less than 1 year but not more than 10 years, the law is mandate of penalty of both fine and imprisonment. Ayan, sinasabi dito. Then, sunod natin bibigyan natin ng komento ito. And sabi naman dito ni Carpio uli, in 1995, the trial court convicted Marcos. Sinabi niya raw, noong 1995, the trial court is convicted Marcos and imposed on him the following penalty among other: 1, to serve imprisonment of 3 years, o 3 years daw yung penalty, convicted, and pay by 30,000 and criminal case number, etc., etc., failure to file income tax return for year 1985. Then, imprisonment 3 years and pay fine. Ito, dalawa raw yung kaso niya. Una, yung 1985. Okay, 1985. Then, fine 30,000 in criminal case, etc. for failure to pay income tax for Tapos, Marcos appeal. Ito, sinabi rito, si Marcos daw ay nag-appeal to the Court of Appeal, CA, which 1997 affirmed the decision of trial court with modification. Parang yung sinasabi yata dito ni Carpio, parang laglag yata rito Okay na sana nung una pero dito, subalit si Marcos ay nag-appeal sa korte, sa Court of Appeal, which in 1997 affirmed the decision of trial court with modification. Ano ho ba ibig sabihin ng modification? Parang minodify yung kanyang Then, the CA rendered the decision finding Marcos guilty beyond the reasonable doubt of violation of Section 45 of the NIRC for failure to file income tax return for the taxable years 1982 to 1985. Parang mali. Ano ba sinasabi mo? Iba yung 1985 lang, tapos dito may 1982 na. Ano ba yon? In the criminal case, etc., 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 Bongbong Marcos, deficiency tax, penalties, and fine inexplicably, despite finding Marcos Jr. guilty of failure to file income tax return from 1982 to 1985. Parang, ano ba nangyari dito? 1985, parang dito, parang magkaiba yata yung inaano mo rito, Carpio O ngayon, mga Ka-Reaction TV, ito yung sinasabi ni Carpio. But, ang nakikita ho natin, gusto niyang ipa-disqualified itong si Marcos, si BBM, because meron daw ho siyang convicted. Meron daw ho siyang
meron daw siyang kaso na na-convict daw siya at ito daw ho ay ayon sa Omnibus Election Code, ito daw ho ay hindi pinapahintulutan na tumakbo kaya kailangan i-disqualified. Ang tanong mga ka-Reaction TV, ito ho. Ang tanong is, nakulong ba? Nakulong ba? Samantalang sabi ho dito, ang sinasabi ho dito mga ka-Reaction TV, at saan ba yan? Ito. Ang sabi ho dito, Marcos Jr. appealed to the Court of Appeal, CA which 1997, affirmed the decision of trial court with a modification. Okay? Modification na render decision finding Marcos guilty beyond the reasonable doubt of violation Section 45 the NIRC failure for file income tax return for the taxable year 1982 to criminal case. Okay? Then ang sinasabi ho rito is Marcos Jr. only fined without any imprisonment. Okay? Ito ho, ang liwa-liwanag ho dito. Ngayon, ang sinasabi, ayan, nawala tayo. Okay, ang sinasabi ho ni Carpio, kailangan ma-disqualified itong si Marcos because convicted siya. Meron siyang kaso noon. At ay, ang problema ho, ang sinasabi ho ng batas, hindi ka pwede na tumakbo sa any position kung ikaw ay meron ng final judgment. Dito ho nakalagay, 'di ba? Sinasabi niya ho rito, Section 12 of the Election Code disqualified from the running for any elective public position including the president anyone who has been convicted by final judgment. Okay. Ibig sabihin yung final judgment yun na yung nahatulan ka, guilty ka, tapos nakulong ka, ayun ho yun. Okay, ang problema ho dito sa sinasabi naman niya parang nabago. Nabago ho dito. Saan na ba yun? Nawala na. And sabi naman dito, guilty of failure of file his income tax return from 1982 to 1985, the CA, yan Court of Appeal, imposed on Marcos only a fine without any imprisonment. So, ibig sabihin, sablay si Carpio dito mga ka-Reaction TV. Sablay siya rito. Dito lang sa sinasabi niya to, sumablay siya. Kasi kung magbabanggain mo yung sinasabi niya rito, tsaka sa taas, papaano mo siya madidisqualify? Dapat mapatunayan mo muna na para siya ay madisqualify kung siya ba talaga ay na-convict. 'Di ba? Mapatunayan mo ano yung patunay mo na siya ay nakulong. 'Di ba? Kasi sinasabi 18 months. Hindi bababa ng 18 months. Ibig sabihin mga ka-Reaction TV, dito pa lang sablay na ho yung sinasabi ni Carpio. Kaya ito hong article na to na ginawa niya, ito ho ay isang political ano lang ho ito 'Di ba? Strategy nila. Ayan ho yung ano natin dito. Any disqualification against Marcos Jr. based on conviction of crime involving moral turpitude will decided. Ano ba yung turpitude? Paki-google nga yung turpitude. Oo, kasi ano yata ito mga pang-attorney lang yata ito pakitanong nga kay Coach Jarrett ano tong turpitude na to. Pakitanong kung mapupunta kayo kay Coach Jarrett para maintindihan natin lalo. Will be decided by the Commission on Election and the Supreme Court on the narrow ground of the whatever is repeated failure to file income tax return constitute moral turpitude. However, as far as voting public in concern, such a disqualification on the ground of the moral turpitude will be viewed on the overall conduct of Marcos, including his claim to the $658 million Swiss account. At ito napasok pa rito. Ang dami ninyong kalokohan talaga, oo. Ngayon, mga ka-Reaction TV, yung sinasabi ho dito ni Carpio. Abogado ka pa naman, 'di ba? Naging justice ka pa naman. Parang sumablay yata yung gusto mong maging disqualified si BBM. Hindi nga napatunayan Ulitin natin, hindi ko napatunayan. Kaya wala ho.
wala hong disqualification na mangyayari diyan. Okay lang sana kung napatunayan nila nakulong si si BBM. Ang liwanag ho dito na sinasabi. O uulitin uli natin mga Reaction TV, saan ba 'yon? Uulitin uli natin para the CA imposed on Marcos Jr. only a fine without i-emphasize natin, without any imprisonment. Okay? So, ibig sabihin, final judgment, yung sinasabi nila rito final judgment, ayan, wala po yan. Kasi na-modify. Dito ho kasi, sinasabi rito, na-modify. Diba? Na nag-appeal ho si Marcos, ayan o. Ayan. Ito, with modification. Decision of the trial court with modification na bago. Okay? So, ayan ho yung sinasabi natin. So, mga ka-Reaction TV, kayo na ho ang magsasabi. Ano ba ang ginagawa nila? Para lang, ganyan ho ang galawan ng mga yan. Ganyan ho ang, di ba? Propaganda ho nila yan, mga ka-Reaction TV. Ibig sabihin talagang gusto nilang harangan. Di ba? Sabi ni Dennis De Leon, kumusta na pala yung scam ba yan? Mukhang nalibing na yata ng buhay. Di ba? Moral torpedoes meaning not good moral character. Okay. Kasi ano yan ginagamit yata yung correct nyo ako ha. Sinasabi ko sa inyo totoo, hindi naman ako abogado ha. Kasi may mga malalim daw na yan na kahulugan pagdating ng sa mga nag-aaral ng abogasya, di ba? So mga ka-Reaction TV, ito ba tama ba yung ginagawa nila? Propaganda. Para lang talagang siraan si BBM para harangan. Ayan ho yung sinasabi natin na alam nyo na ito, ikikwento ko lang. Di ba ang Marcos para sa atin napakagaling kasi maraming nagawa. Marami hong nagawa sa ating bansa nung panahon ay si Pangulong Marcos ay nabubuhay pa. Ngayon, siyempre, alam naman ho natin, ang kalaban niya, Dilawan. Alam niyo ba na ito maiyahin tulad natin ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa Thailand. Alam niyo ito sa Thailand, nakalimutan ko kung sino yung parang ala Marcos din daw yun yung sinasabi nila na yung dating may hawak ng Thailand is dictator din daw siya. Pero ngayon, tumatakbo ho ngayon yung anak niyang babae. Nakalimutan ko nawala sa isip ko yung yung kanyang pangalan Pero alam nyo, ang nangyayari ho ngayon, nag-declare ho ng pagka-prime minister, tatakbo ng pagka-prime minister itong si Sriwatra ba yun? Basta yun. Sariwatra ba yun? Basta nasa dulo ng dila ko, hindi ko mabanggit Alam niyo, yung kwento pala doon, mga ka-Reaction TV, nalaman ko lang na parang Marcos din daw ang nangyayari ngayon. Sa atin, meron hong pulahan at meron dilawan. Di ba? Sa Thailand, ganun din ho yung nangyayari. Na talagang naghihigpit din daw po sila. So ngayon, mga ka-Reaction TV, yung anak nung dating diktador daw na sinasabi doon sa Thailand. Ito kaya ko lang binabanggit kasi parang nag-uugnay na parang nagkakasabay na parehas lang nangyayari. Ngayon, tumakbo yung anak niya ngayon pagka Prime Minister. Ito ho ay taga-norte rin sa bansa nila sa Thailand. Parang kay BBM din, taga-norte. Mayroon din silang solid of the north. Meron din silang mga ganon. May mga solid of the north din sila. Tapos, ang humaharang naman sa kanila yung mga yung mga tawag dito, mga dilawan din. Tapos ang problema ngayon na nabalitaan ko is yung hari doon, parang tatakbo yata yung kanyang kamag-anak para mahati-hati yung boto. Tapos mga ka-Reaction TV, ang nakakatuwa dito, hinaharangan din nila yung tumatakbo doon. Nakatulad ng ginagawa dito kay BBM. Na napakarami din daw, kasi dati silang third world country, yung Thailand. Buti nga sana in Thailand nag-number 1 nag-number 1 sa Asia ang Thailand. Tapos nag-second. Nung nag-second ang Thailand, alam niyo mga ka-Reaction TV, nagrereklamo na yung mga tao doon bakit sila naging second na lang. Samantalang tayo dati, number 1 tayo sa Asia, nangungulila tayo ngayon. 'Di ba? Nangungulila tayo ngayon. Ang problema Sinawatra. Ayun, Sinawatra. Ayan, salamat Laila Buracuba.
'Di ba? Nangungulila tayo ngayon. Pero sa atin okay lang, yung mga dilawan okay lang sa kanila. 'Di ba? Pero sa kanila tingnan niyo, nag-number 2 lang sila. Dati silang number 1. Pagdating sa economic, lahat nag-number 1 na sila in Asia. Tapos ngayon number 2 na sila ngayon. Nagrereklamo sila. Thaksin Shinawatra. Oh, tama. Oh, Shinawatra ba 'yan? Oh, basta yun na 'yon. Oh. So ito ho yung sinasabi natin mga Ka-Reaction TV na talagang ano sabi ko nga nagkakataon lang ba talaga ito? Na parang yung mga old families na magaganda ang nagawa sa bansa nagbabalikan ngayon. Kasi parang ito yata yung time. Inuugnay natin yung Thailand dito sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas kasi same sila. I think sa March yata ang kanilang election. Sa March yung parliament nila, yung March yata botohan nila, sa atin May. So kung ano ho yung nangyayari sa ating bansa na mga politika na magulo rin, ganun din ho sa kanila. Pero ang masaklap nito, baka sila, ang nangyari ho sa kanila, bawal ka magsuot ng dilaw, bawal ka magsuot ng kulay pula, kasi ho, yun yung gagawin nilang batas para malaman na wala raw kinakampihan, walang kinakampanya. Buti nga sa atin, walang ganun bawal kayo magsuot ng pink, bawal kayo magsuot ng pula, bawal kayo magsuot ng green, bawal kayo magsuot ng mga kulay ng mga politiko. Sa atin walang ganun, 'di ba? Sa atin dagsa yung mga kulay ng politiko. Kaya ako ho binabanggit mga Ka-Reaction TV is hindi lang ho sa Pilipinas nangyayari. Hindi lang ho ito sa Pilipinas nangyayari. Yung nangyayari ho kay BBM ngayon na hinaharangan yung mga black propaganda ho nila, ibig sabihin ho nito mga Ka-Reaction TV is talagang ayaw nilang pabalikin sa pwesto ang pamilya Marcos. At marami ho dyan, di ba? Meron na boycott resto mo kung BBM supporters. Meron na boycott resto mo kung BBM supporters. Naitakal ko na yan nakaraan. Yung na-boycott na yan. Okay, so tuloy tayo mga Ka-Reaction TV. Ngayon, si BBM alam naman ho natin lahat. Walang bibitaw. Marami hong gagawa pa talaga. Sabi ko nga sa inyo, lagi ko binabanggit ito. Meron ho tayong 7 months hanggang sa eleksyon. Marami ang possible na mangyari para harangan nila ang kandidatura ni BBM. Tignan niyo yung Oxford. 'Di ba? Okay, sabihin na natin, yung paninira nila kay BBM sa Oxford, kahit sa hindi totoo. Okay, sabihin na natin, batayan ba yon para i-disqualified mo ang isang tao? Batayan ba yon? Lahat na lang, 'di ba? Lahat na lang inungkat ninyo, lahat na lang inuungkat ninyo. Ganyan ba talaga pag gusto ninyong harangan? Ano pa yung mga inuungkat? Yung sabi niya, yung yaman, 'di ba, ng kanyang ama na dating diktador. Marami hong inuungkat ngayon, kaya talagang ang dami ho na mangyayari, possible na mangyari. Kaya ho tayo mga naniniwala. Sabi nga ni Derek Francisco, Lodi, magkaka-civil war if gagawin nila yung sila lalayas dito sa Pinas. Ganun ho talaga ang taktika nila Sabihin niyo sa akin kung talagang wala silang pinaplanong masama. Pero pag ginawa ho nila yan, ang kalaban ho nila, taong bayan. Diba? Ang kalaban ho nila, yung mga naniniwala ng tunay na pagbabago. Ibig sabihin, talagang Filipino channel, ang alam ko, check pa yan ng Comelec kung sino ang Noisance candidate. Yes, wala pa. Antay lang tayo sa November 15. Kung sino. Nobody knows what will happen tomorrow. Think always positive. Yes, tama. At pati bakit si BBM lang ang palagi sinisilip nila. Yun na nga ang mahirap dun Ang daming pwedeng, bakit si Leni Robredo, bakit hindi nila batikusin? Kasi nga, kakampi nila Diba? Kakampi nila yon, at ayaw na ayaw ho talaga nila, lalo na ho itong mga oligarchs na to. Itong mga oligarchs na to, ayaw na ayaw ho nila. Pero hindi ho lahat ng oligarchs Basta sinabing oligarch, lahat na yun. Diba? Tama ba ako? Ayaw talaga nila na pabalikin si Marcos. Magkakaproblema sila. Peanuts will turn red if yellow wins. Kaya, sabi nga ni Castaweyo, ang Pinas daw, parang gustong sabihin ni Castaweyo dito
Pag nanalo raw ang yellow, dadanak ng kulay pula. Ganun ba ibig mo sabihin na ano, Castaway? 3-10 sila kay BBM. Eh, totoo naman eh. Bakit noong 2016 hindi nila ginawa yan? Yun ang tanong natin. 2016, di ba? 2016, bakit hindi nila ginawa yan? Yun ang tanong natin. Hindi naman nilabas yan noong 2016 eh. O bakit ngayon nailabas nila? Diba? Yung mga Oxford na yan, lahat talaga sisilipin nila. O, para lang makuha nila kung ano yung mga pangsisira nila. Once na ikaw talaga ay tumatakbo ng pagka-politiko, eh, lahat ng pwedeng silipin sa'yo, sisilipin sa'yo eh. Kaya sabi ko nga, ayaw kong maging politiko eh. Ayaw kong pumasok sa ganyang maruming kalakaran. O. Diba? Diyan talaga sila lulubog sa paninira nila sa tao. Sabi naman dito ni Laila Buracuba, similarity nga ang problema ng family ni Siniwatra sa Marcos about asset. Yes, totoo. 'Di ba? Oh, kapag yung mga media nila ro nagre-report din sa Thailand, oh, yung dictator din ang kanilang sinasabi. Oh. Oh, pag naupo ang isang Marcos, tapos na ang kaligayahan nila, control lahat. Eh sana nga. Sana, 'di ba? Sana pakiusap sa mga nandito sa chat room, huwag nang mapag-usapan dito ang kabilang parlor. Any about about topic, please be sensible. Yes, maraming salamat sa tricks. Good job. Maraming salamat. Good job. Hindi ka basta-basta makakapasok ng Oxford University kung utak mo bulinaw. Oh, hindi naman utak bulinaw si BBM. Tignan niyo naman kung magsalita. Yung interpellation niya sa Senado, nakita nyo naman. Oh, yun ba yung sinasabi nila na hindi nakapagtapos? Kasi nga, ginagamit ho nila yun. Eh, nai-tackle na nga ho ni Coach Jarrett yan eh. Yeah, hayaan lang natin sila manira kabaliktaran na mangyayari kay BBM ngayon. Yun nga ho. Kaya dapat maging aware din ho tayong lahat, mga Ka-Reaction TV. Very important ho yung mga nangyayari sa atin ngayon. Napaka-anuhong laban ito ngayon sa 2022. Ito ho yung, kumbaga noong panahon ni Era, panahon ni Gloria, ni Ninoy, wala ho yun eh. Ito ho ang pinakang mabigat na laban sa politika. Kasi yung kay Pangulong Duterte, hindi naman ganun karami. Kasi nga, di ba? Alam mo naman kasi ang Marcos eh. Basta nakakabit kayong pangalang ay yung apelyidong Marcos. Ang problema, eto ho. Etong mga to, habang sinisira ho nila, 'di ba? Habang binabatikos nila si BBM, lalo na lang ho nilang pinapalakas si BBM. Hindi sila nag-iisip ng ganun. Katulad na ho niya nung na-interview si BBM kay Tony Gonzaga. Nag-viral. O sinong gumawa nun? Sila rin. 'Di ba? Sana ito yung malaking kalokohan nila eh. 'Di ba? Kung hindi ba naman sila eng-eng. 'Di ba? Sabi, panoorin niyo yung kay Tony Gonzaga. Siyempre, once na yan ay marami nanonood, ipopromote, itutulak ni YouTube yan. So, ibig sabihin, mga Ka-Reaction TV, is sila mismo yung gumawa ng paraan na marami ho, 'di ba? Maraming mga anti-Marcos na hindi naniniwala doon, doon nagkaroon ng pagkakataon na magsaliksik, mag-research sila. Ay dinawindang silang lahat. O ngayon ikot lahat ng mga puwet nila ngayon kung ano ho ang gagawin nila. Lalo na yung kapalpakan na ginawa ni Leni Robredo. Oh. 'Di ba? Sabi nga ni Ryan Lopez, walang pinagkaiba si Leni Isko, Pacquiao, Lacson, Paninilas at Bangayan ang ginagawa. Yes. Oh. Ganun naman talaga eh. Oh, ay yung 14 million ni BBM. 'Di ba? Meron na tayong 14 million ng 'di ba? Nung 2016. Eh baka madagdagan pa yan. Oh. Kung hindi lang ho talaga nadaya si BBM, eh, Diyos ko po. O ngayon, mga Ka-Reaction TV, ito ho. Speaking of Dilawan, Pinkilawan, meron lang papakita sa inyo. Si Katunying, alam niyo ba yon? Si Katunying, meron nung, naalala niyo yung sinasabi ng isang viewers natin kanina, na meron daw boycott na nangyari doon sa supporters ng BBM. Nung ginawan ho natin ng reaction nito at saka ni Katunying,
Ito ho pala, pati si Katunying, binoboykot na rin. Binoboykot na rin ho. Tinitira na rin si Katunying. Ito, panoorin natin mga Reaction TV para ano natin to. Nasaan na ba yan? Ayan. Katunying, panoorin natin yung Facebook ni Katunying. Eto, matatawa ka. Oh. Dinidiscuss Sige. ko yung boycott sa restaurant. Mali po yun ha, yung boycott na yun, mali po yan. Nagninegosyo lang yung tao. Kahit na ano pang political inclination niya, hindi po dapat yung boycott na yan. Dinidiscuss natin yun sa Iloilo. Only to find out na ito palang mga pro-Lenny, yung mga dissenting pro-Lenny, meron na rin palang boycott call na i-boycott yung Katunyings. Tignan ninyo ha. Ako hindi ba naman ho mga eng-eng yung mga yan. Kaya kayo nasasabihan eh. Merong mga screenshot ako, hindi ko lang maipakita sa inyo eh. I-boycott daw yung Katunyings. Ako daw bayaran ni Marcos. Diyos ko po. Tanungin nyo nga to si Bongbong Marcos. Tanungin nyo nga yung buong pamilya nila na yan. Anong bayaran pinagsasasabi nyo? Unang-una, nagdeklara na ba akong makabongbong Marcos ako? Pinapaliwanag ko lang sa inyo yung sitwasyon. Tapos, porket hindi nyo siguro nagugustuhan yung sinasabi ko, anong gagawin? Alam nyo kung ano pinagsasasabi nitong mga Hinduropot na to? Alam nyo kung ano pinagsasasabi? Hinduropot. Ano may ibig sabihin Hinduropot? Ngayon ko lang narinig yun, Hinduropot. Parang kay Katunying ko lang narinig yun. Si Katunying daw, bayaran. Si Katunying daw ay walang utang na loob sa ABS-CBN. And, si Katunying daw ay nakarma na. Kaya daw nagkakasakit yung anak ko dahil daw sa... Tingnan niyo no? Tingnan niyo pag ugaling pingkilawan talaga no. Lahat talaga parang personalan ang dating. Para lang sila mapag-usapan. Hirap sa inyo mga kasama no. Porque nagkaiba lang tayo ng opinion o ng posisyon tinitindigan. Kung ano-ano pinagsasasabi niyo sa akin. At idinamay niyo pa yung anak ko. Hindi ako nanghihingi ng awa niyo ha, para kaawaan niyo ako o yung anak ko ha. Nagpapasalamat ako sa mga nananalangin para sa anak ko. Pero yung sasabihin niyo pa na porket magkaiba lang tayo ng paniniwala, sasabihin niya buti nagkasakit yung anak ko. Sumusobra na kayo eh. Tignan niya mga ganyan ho sila. Ganyan ho sila bumanat. Ganyan ho sila, ganyan. Di ba? Nakaka-high blood. Bakit? Kasi yung walang kamuang-muang na bata, bakit 'yon, 'di ba? Bakit 'yon? Nadadamay pa. Bakit ba kahit wala na sa ABS-CBN, sasabihin ninyo walang utang na loob? Ganyan ho tumirada, ganyan ho sila tumira yung mga pingkilawan na yan. Mga pinipersonal ho nila, yung mga taong against sa kanila, katulad ho yung balikan natin yung nangyari sa Iloilo, yung chef na may-ari ng mga maraming restaurant doon, na binoykot nila dahil daw supporters ni BBM, ginagamit daw ni BBM. Pero mo ba naman yung mga yon? Na napatunayan naman ang sinasabi nga nito mga pingkilawan na to, patunayan daw. Baka naman daw sinasabi nila, naninira lang daw siya at sinisiraan daw nila si Lugaw. Nag-apologize na nga ho yung mga tao ninyo doon yung mga supporters ninyo. Ano bang pruweba ang gusto ninyo mangyari? Ang dami nyo ho talagang ginagawa na ikasisira ninyo na ayaw nyo rin umamin. Ba? Ganun ho sila tumirada. Kahit yung mga bata na walang kamuang-muang, gagamitin nila para ang isang tao ay maapektuhan.
Ay mga ano yata kayo eh, mga kampon yata kayo ng kadiliman eh. Oh, hindi ko sinasabing mga demonyo kayo eh. Baka lang sinasabi ko. Kasi hindi ninyo iniisip eh. 'Di ba? Hindi kayo nag-iisip ng maayos kung kayo ay mga magulang din. Bakit ninyo kailangan sabihin yan? Ay kung mangyari sa mga anak din ninyo yan. 'Di ba? Napakawalang ano eh, yung kanilang argumento napakababaw. 'Di ba? Yung kanila mga pinagsasabi na walang kabering-bering kung tutuusin. Pero bakit napag-uusapan? Bakit nabibigyan ng reaksyon? Kasi nga gusto nila laging mapag-usapan yung kanilang kandidato. Nakakahiya sila. Nakakahiya kayo mga pingkilawan, magbago kayo ng ugali ninyo. Wala namang problema kung yan ang gusto ninyo eh, pero wag na ho kayong gumawa ng kung ano-ano pang mga kaek-ekan na ikagugulo pa lalo. Isipin mo naman, magbo-boycott kayo ng isang negosyante. Oh. 'Di ba? Ay nako. Sabi nga dito ni Laila Buracuba naman na yung nabala ang ugali sa Banyaga. Sa Banyaga na nagpaalis kay Marcos na si Cory Aquino. Oh. Yeah. Pag eleksyon, ang daming lumalabas, kayo na lang piliin ang nararapat. That's it's good. God bless. Oh. Oh, walang hiya na idol. Demonyo na utak ng pingkilawan. Diba? Ayan ho yung sinasabi natin eh. Napakahirap po talaga. Pag ganyan ho ang kanilang mga utak. Hindi tayo magkakaisa pag ganyan ho. Gusto rin nila ng pagbabago. Diba? Pero yun ang paniniwala nila eh. So wala tayo magagawa doon. O ito pa isa. Isang vlogger din naman ho ito. O, pakita ko naman sa inyo. Ito naman, bago natin puntahan yung kay Madam Enday Sara, ito muna yung ating pag-uusapan. Isisingit ko lang. Ano ko lang. Yung kawawa. Kasi alam nyo, na-topic na natin itong mga gumagawa ng Kalye survey eh. Alam nyo na kung sino yung sinasabi ko. May mga isang vlogger ho dyan. Gusto ko lang mapag-usapan natin na sana hinihiling ko lang sa kanila. Ayokong bumanat eh. Hinihiling ko sa kanila na sana i-enlighten ninyo ng maayos sa mga tao. Diba? Sana yung sasabihin ninyo ay wala namang problema kung kanino kayo eh. I-enlighten ninyo ng maayos. Sasabihin ninyo yung Kalye survey, fake news. Diba? Fake. Sasabihin ninyo yung Kalye survey, hindi totoo. Naghirap yung mga tao doon para mag-Kalye survey tapos sasabihin lang ninyo, hindi ninyo i-appreciate. Tapos sasabihin ninyo, paniwalaan yung mga survey company. Ito, sinabi ko kay Biyahe ni Koy ito eh. Sabi ko, Biyahe ni Koy, pahiram nga muna nito. Ito, panoorin natin na. Kilala nyo ho ito. Ito ho, panoorin lang natin kasi gusto lang ho natin i-tackle din ito. Pasok. Huwag natin isama yung Kalye survey. Yan po yung pangangampanya nyo lang. No? Hindi po totoo yan. Kanino ka din? Kay Bongbong. Bakit si Bongbong ang napili mo? Para may iba naman yung pangulo. Para may iba naman yung pangulo. So, peke pala, kapag tinanong mo ang taong bayan sa sarili nila. Ayan na, si Biyahe ni Koy ha, puntahan nyo ho yan. Tulungan ho natin umangat yung kanyang subscribers. 31,000 subscribers na ho siya. Nakakatuwa dahil talagang sunod-sunod, di ba? Maganda ho yung nangyayari sa kanyang YouTube channel. Ito ho yung kanyang YouTube channel. Biyahe ni Koy, type nyo lang dyan ha. Huwag natin isama yung Kalye survey. Yan po yung pangangampanya nyo lang. No? Hindi po totoo yan. Ayan ha, pangangampanya daw. Yung Kalye survey, pangangampanya. Okay? Straight to, dire-diretso. Kung tatanungin kita bilang isang Pilipino, sino ang presidente mo? Siyempre si BBM. Bakit si BBM ang presidente mo? So, tama pala, kapag tinuruan mo sila kung anong sasabihin nila, yung pala ang tamang Kalye survey. So, ngayon, mga kababayan ko. Tama nga naman. Yung pala yung sinasabi niya. Kapag tinuruan mo yung mga Pilipino kung sino iboboto nila, yun daw ang tamang Kalye survey. Pero pag hindi mo tinuruan, may kusa. Kayo na po ba? Piki daw yon. Alang pumusga. Kung kayo, sino po ba ang tama o muli sa pagkakataon? Mga kababayan ko. Video, ebidensya, nandyan yan. Muna sa Pilipinas.
Para makalaman mo guys, mga Pilipinas, wala nung ano, wala mga ano. So kapag sinabi mo hindi totoo, it means fake. So nagbabalita kami, nag-live stream kami, it's news. So mga tuwid, fake news ang ginagawa namin. Fake news pala. Yung Fake magsalita news. ang taong pinsa ang taong bayan. Fake news pala. Yung magsalita ang mga mamamayang Pilipino. Fake news pala. Yung Kalye survey kasi ano, yung tao na gusto nilang iboto, yun ang sinasabi nila. Fake news pala yun. Yung palang fake news sa iba. Galing, di ba? Huwag natin isama yung Kalye survey. Yan po ay pangangampanya nyo lang. No? Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Eto na, nakita na sila in person ha. Kasi sagutan nila biyahe ni Koy eh. Ayan. Natuwa ako dito kanina eh, no, na pinapanood ko kay biyahe ni Koy eh. Biyahe ni Koy TV ito. Ito, biyahe ni Koy. Saka Rover Adventure. Hindi, ngayon lang ako. Papalita sa inyo, kayo mga vloggers. Ayan, no? Siguro, nabasa nyo na rin to ngayon. Dininay ni Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang Vice President ni Bongbong Marcos. Ayan ha, narinig nyo, dininay daw ni Sara Duterte na siya daw po ay tatakbo ng pagka-Vice President kay Bongbong Marcos. Tignan nga natin, ano ba yung sinabi ni Inday Sara dito? Saglit lang ha, titignan ko lang. Kasi parang hindi naman yata. Ang sinabi lang ni Inday Sara doon is no. Iba ho yung hindi tatakbo sa no. Sandali ha. Sana ba yan? Tayo rito. Ano ba yung sinasabi niya rito? Yung, ito ho yung kay Montulpo kahapon, yung tinakil natin eh. Saan na ba yun? Chismis. Saan ba yung mga chismis na yan? Sarah, time during the party, Sarah's face, hindi yan. Saan na yan? Ito pa, isa. Ano yun natin? Grabe naman to. Ay, nako. Tignan natin. Hanapin natin yung kay Madam Inday Sara. Ano ba sabi rito? Magandang araw sa inyong lahat. Nandun tayo ng karamihan sa ating mga marites, pero yung isusulat na chismis na papalabas sa totoong nangyari na nakalalaki na sa karera ng politika. Ayan, wala dyan. Ito ho ang sinasabi. Wala naman sinasabi rito na hindi siya tatakbo. Okay? Wala siyang sinasabi. Ang sinasabi niya rito, hindi raw totoo. No. Hindi totoo na siya ay tatakbo para kalabanin si Bongo. Yun ang sinasabi niya. Sara implied that even after getting elected Senator Bongo to continue. Ayan. At ayan, yung sinasabi niya rito. Hindi naman liwaliwanag eh. Liwaliwanag naman. Ako naman. Sige, pasok natin to. Tuloy natin. Liwanag naman, hindi. Yan ang sinasabi natin. Dapat pinapaliwanag ninyo na maayos yan eh. Game. Sinabihan niya na chismis lang yan na pinakakalat ni Ramon Tulfo. Okay. Dok, may tatanong ako sa'yo. Gusto ko liwanagin mo doon sa lahat sa amin. Yan. Sino ba to? Ito si biyahe ni Koy TV. Ikaw biyahe ni Koy. Mo na... Idol. Lahat? Hindi kita kilala. Pinagtataon ako lang. Sabi mo na fake news ang ginagawang Kalye survey. Hindi fake news yan. Ngayon kaharap niya si biyahe ni Koy, hindi raw fake news. Nako po, patay tayo dyan. Naiba na ang kwento. Ibig mo lang galing. Ang sinasabi ko yan na hindi scientific. Hindi siya scientific, pero kung sabihin fake news. Sino nagsabi Ikaw, fake news? buha mo. Pakita mo. Huwag natin isama yung Kalye survey. Yan po ay pangangampanya nyo lang. No? Hindi po totoo yan. Pakita mo. Okay mo. Pakita mo. Okay mo. Lalabas ko. Kasi sabi mo yun. Hindi fake news ang Huwag ka Kalye magsasalita ng survey. ganun ha. Huwag ka magsasalita ng ganun pare ha. Matanda mo yan ha. Marami kang epektado. Teka muna. Ang Ano yung sinasabi pag-away ko, sa'yo?
Ang lilinaw natin. Ang nililinaw natin. Oh, dito ba naman? Yeah. Ah, Nililinaw natin dito mga kababayan ko, huwag siyang magsasalita na ang ginagawang kali survey natin is fake news. Hindi yan fake news. Tatandaan niyo lahat mga vice. Hindi siya fake news. Teka lang, papapusin mo ako. O kaya nga, inaano yun na kita para Wala dito. matapos tayo. Hindi Balik ko siya lang fake ito. news. Hindi siya Sinabi fake na sa news. lahat mga kababayan ko, hindi fake news na ginagawa natin. Pinaghirapan ng mga Pilipino yan, kung hindi fake news. Ikaw ang magawa ng fake news, tandaan mo yan. Sa bunganga mo to, pag sasabihan ng fake news, ginagawa namin. Biyahe ni Koy, saan mo siya napanood na ano? Pasensya ka na. Nagtato kami lahat eh. Hindi ko sinasabing fake news kayo. Okay, narinig niya, Ang sinasabi sabi ko- niya. Malinaw ha. Hindi siya scientific. Kasi yung... Iba po yun. Oo. Okay. Iba yung hindi scientific at fake news. Okay? Oh, yan. So magkasundo kasi... O, yan na. Ano, mga Ka-Reaction TV? Ay, nako. Ano ba nangyayari sa mundo? Bakit may mga ganyan-ganyan pang pagkakataon? Ha? Puntahan niyo ang biyahe ni Koy. Nahihina si Badong. Ay, nako. Ayan o yung sinasabi natin. Napuntahan niyo si ano. Ayan, nakatagpo na ng katapat si Badong. O, nakakatuwa, ano. Believe tayo kay, ano, kay biyahe ni Koy. Please, puntahan niyo si biyahe ni Koy. Kasi tignan niyo yung ginagawa niya is talagang ginawa niya. Magandang gabi Pilipinas. Shout out sa Reaction TV at sa lahat. Sabi ni Josepina De Vera, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Mega love shout out po sa iyo, ha. Tignan niyo ha, mga Reaction TV. Etong lagi ho natin sinasabi yan dito. Sana ipaliwanag ninyo ng maayos. Huwag na ho kayo magsalita ng hindi maganda. I-enlighten ninyo yung mga viewers. Kasi influencer kayo eh. Once na ikaw ay influencer, ikaw ay humarap sa camera at nagsasalita ka sa lahat. 'Di ba? So ipaniniwalaan ka ng mga viewers mo, lalo-lalo na yung mga fanatic sa'yo. So ano ang dapat mong gawin? 'Di ba? Ipaliwanag mo ng maayos. O nakatapat siya ngayon, si biyahe ni Koy. O ayan ho, kaibigan din ni Kabayan JDB, si biyahe ni Koy, magkasama sila lagi. 'Di ba? Ibig sabihin, mga Ka-Reaction TV is very important sa lahat ng tao, ini-enlighten natin sila, ipaliwanag natin. Wala namang problema kung sila ay bato, go, 'di ba? Wala namang problema kung sila ay pingkilawan o lakson, whatever. 'Di ba? Walang problema doon. Importante. 'Di ba? Importante ho. Kailangan natin na malaman ng tao yung tunay. 'Di ba na ano natin, gusto natin. Hindi na dapat magsiraan. Mga vlogger na totoo, maraming salamat sa inyo. Thank you very much. And sabi naman dito, maraming salamat Mas Friends. Thank you very much, sir, sa iyong blessing. Very much appreciated. Thank you very much. Ganito kay Mas Prince. Thank you once again. Thank you, ha. And sabi ni Nardo Ancheta, that's my body boy. That's my boy. Biyahe ni Koy. Good BBM loyalist from Honolulu, Hawaii. Maraming salamat po. Thank you. Di ba? Yan ang ganyan mga siraulong bana taga-bagoong bagoong na yan pagkaharap mo magdi-deny kanina binabanatan ka ni Bano Bay. Kamukha mo daw. Hayaan nyo na. Sabi ko nga sa inyo, tigilan na natin yan. Hayaan nyo sila. Di ba? Ganun lang yon. Wala na hong bearing eh. Di ba? Hindi ho sa takot tayo, pero wala hong mangyayari mga Ka-Reaction TV. Walang mangyayari kung magsisiraan pa rin tayo. Okay, then yung Thailand, walang-wala sa Pilipinas yan dati. Tama. Di ba? Wala namang paninindigan sa binibitawan salitang galing naging ulianin na. Buti na lang may video patunay. Kaya nga, salamat biyahe ni Koy, ha. Salamat sa iyo. Thank you very much. Di na ako nanonood kay Badong. Sabi ni Casteweo, tapang na lalaki ni Kilig. Laki, Kilig. Maraming salamat mga vloggers. Sabi ni Derek Francisco, parang si Lenny lugaw nawa. Tama naman si biyahe ni Koy eh. Yes, yun ang sinasabi natin. Once na sinabi mo ay hindi totoo, nangangahulugan yan ay fake news. Ilang beses niya ho sinabi na hindi totoo. So ngayon, dinidiscourage niya yung mga viewers niya na wag maniwala doon, ay kitang-kita naman ho ang katotohanan na. At isa pa, yung effort ng mga vloggers na yan, please, i-appreciate natin sila, sumusuong sila sa sa panganib. Para na kahit pa sabihin natin content nila yan, pinagkakakita nilang content nila yan. 'Di ba? Magpasalamat tayo dahil may nabuo, may na-create. Kung sino man nag-create niyang na yan,
nag-create niyang Kalye survey na yan, magpasalamat tayo dahil namumulat lalo ang mga tao. 'Di ba? 700 tayo ngayon, baka naman makahingi tayo ng like diyan sa inyo. Sana like na lang ho. Naiba na sinasabi niya. Sabi ni Bob's TV Pinoy. Maraming salamat. Tama lang ginawa ni Biyahe ni Koy. Yes, tama. And pasalamat siya, hindi siya nabugbog. Alam ko naman na hindi gagawin ni Biyahe ni Koy 'yon, 'di ba? Hindi naman gagawin niya 'yan. Mabait naman 'yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, sabi ni Ma'am Josepina. May scientific pang nalalaman si. Alam mo yung sinasabi nilang scientific? Yun yung sinasabi nila sa dito sa sa mga survey company kasi may mga dumpling pa yung mga yan may mga pipirmahan ka whatever. Pero compare mo naman doon sa mga ginagawa nilang survey na 1,200 lang, 'di ba? Tapos, hindi pa natin alam kung anong minus plus minus yung ginagawa nila at hindi natin alam kung totoo ba yan mga yan. So, ayun yung sinasabi natin na eto, Kalye survey, harap-harapan na totoo yung sinasabi ng taong bayan. Diba? Tapang ni Biyahe ni Koy. Kaya nga bilid tayo. Biglang bumait. Natawa ako. Ganyan talaga kapag bulaan. Takot ang mga dilawan na manalo si BBM. Ayan, nakatagpo na ng katapat si Badong. And na-corner siya ni Biyahe ni Koy. Pahiya si Badong. Sabi ni Sorry Sales. Marilo, tama ka kahit si halos host before nasa jail, before nanalo pa rin lol sa Norte. Baka ma-high blood yan si Bagong. Ay nako. Sana may na para magkaalaman na. Nagkita nilang finals basta walang dayaan. Solid BBM and Sara. Maraming salamat po. Pag-uwi kong Pinas, susugurin ko yung Badong na yan. baka hindi magpakita sa ma'am. Putik na mga dilawan yan. Bakit si Dilima nakakulong, nakapag-file na ng candidacy? Si Dilima, kung totoosin mga Ka-Reaction TV, si Dilima wala pa yung kanyang final judgment. 'Di ba? Kaso nga lang, siya nakaano na dahil may mga ebidensya inaano pa sa korte. So ngayon, karapatan din ni Dilima yon. Pero once na siya ay nag-final judgment, binabaan na talaga ng hatol, yan ang mahirap kasi pag mga matataas na mga tao yung nai-involve sa mga ang tagal-tagal umusad ng kaso. Pero pag mahirap, yun ang mahirap Pag mahirap pong nai-involve, saglit lang, may kaso na kagad, meron na, baba na kagad ng sentence, punta ka ng bilibid. Sila yung Dilima, hindi pa siya convicted kung tutuusin. Wala pa siya kanyang final judgment Kaya huwag na sugurin si Badong mataba baka merong high blood. Ayaw nila maniwala sa Kalye survey kasi puro BBM. Pero bakit ang Pingkilawan hindi sila gumawa ng survey nila? Alam nila. Ito lang mapapayo ko dyan sa mga vlogger Ito lang sa akin. Sana magkaisa tayo ng isip. Wala problema sa atin kung kanino kandidato tayo susuporta. Ang importante, tayo ang iniisip natin yung kapakanan ng taong bayan. Okay? Kaya nga ako Duterte, kaya nga ako Marcos. Dahil bakit? Ako yung tinatawag na hybrid. Tayo yung tinatawag na hybrid. Bakit? Kasi ang intention natin, kaya tayo sumusuporta sa mga yan, dahil yung taong bayan, yung bansa, yung ikagaganda, ikabubuti ng bansa. Yun yung ibig sabihin ng hybrid. Di ba? Kaya mas happy tayo dito sa Ka-Reaction TV, walang stress, BBM solid. Maraming salamat Willie Inigo. Maraming salamat po. 'Di ba? Ganun talaga mga Ka-Reaction TV. Ngayon ito, alisan na natin itong topic na to. Pupunta na natin ito yung main topic natin. Okay? So, mga Ka-Reaction TV, huwag kayong aalis Huwag kayong aalis. At inom lang ako ng tubig. Umapailan lang. Bumubulusok. Dumalagundo. At patuloy na pinagpulgar ang bawat Pilipino sa anumang hanin at sulok ng mundo. Reaction TV. Yung tubig ko pala malayo sa akin, di na ako makatayo Iinom sana akong tubig, mamaya na lang. Mamaya
mamaya na lang ako iinom. Di pa naman masyadong uhaw, pero gusto ko sana uminom eh. At saka dapat maubos na yung mga pingkilawan. Isa lang ano natin. Pero once na manalo si BBM, si Ma'am Lisa lalo siyang tutulong sa mga naakusahan ng walang kasalanan at nakakulong hanggang ngayon. Yes, tama. Alam nyo, may nagkwento sa akin. Ito isi-share ko lang sa inyo. May nag-share sa akin. Ang tagal namin nag-usap. Actually, sabi ko nga gusto ko matulog. Pero nung papikit na ako, tumawag sa akin. Tumawag sa akin. Ngayon napag-usapan natin yung nangyayari sa ating bansa, napag-usapan namin. Tapos i-share niya sa akin yung tunay na ugali ng pamilya Marcos, lalo-lalo na si BBM at saka ito si Ma'am Lisa Marcos. Kung gaano kabait. Ito yung sinasabi natin na hindi namimedya o whatever. Lalo-lalo na raw si Ma'am Lisa, kapag yan daw ay naging boss mo at hindi mo na daw kailangan magsabi sa kanila kung anong problema mo. Kasi nararamdaman daw nila kung ano yung problema mo at kung ano yung pangangailangan mo. Dahil siya, na-experience niya yun. Ganun yung tao na yon na kinikwento niya sa akin. Kaya sabi niya, alam mo kung bakit ako malapit sa Marcos? Kasi super appreciate ko yung ginagawa nila. Yung ginagawa nila na pagtulong na hindi nila pinagsasabi. Hindi tulad nung iba. So ibig sabihin mga cracks, dito pa lang hindi naman kailangan ipagsigawan pa ng Marcos na tumutulong sila. 'Di ba? Kaya yun yung sinasabi natin. Talagang si Ma'am Lisa Marcos, yan sila BBM. Talagang sila tumutulong, ramdam daw nila yung gustong mangyari ng yung kailangan ng mga tao. Nauunawaan nila at nararamdaman nila. Sabi niya nga sa akin, lalo na yan si Madam Imelda, nako. Yan, si Madam Imelda, nako. Talagang napaka yan. 'Di ba? Napaka mabait yan. Talagang kikwentuhan ka niya. Lalo na sabi niya, lalo na si Madam Amy Marcos. Umiikot yan. Halimbawa, bisita kayo dyan, pupuntahan kayo lagi niya, may pagkwentuhan sa inyo. Anong kailangan niyo dyan? Whatever, Ganun daw sila. Napakabait. Kaya nagkaroon ako ng interest nung pinapakinggan ko siya. Kasi nga, sinasabi niya na hindi siya nagyayabang, pero pinaparamdam niya na kaano kabait ang Marcos. Diba? Kahit tayo hindi natin experience, pero na-appreciate natin yun. Sabi ni Alexa, alam nyo ito si Alexa Chu, yung nanay niya, makapagpapatunay din yan. Magpapatunay din yan kasi malapit din sila sa Yan yung sinasabi natin. Diba? Ma-appreciate natin. Baka yun, halimbawa, nanalo na si BBM, nakaupo na ng Malacanang. Meron pala siyang mas malaking plano para sa atin lahat. Hindi natin alam kung ano yun. Yung Yolanda victim, natatandaan niya mga Karaksyon TV. Na hindi namimedya, nandun siya. Pero pinalalabas ng Raptor, wala na doon si BBM. Pero siya syempre, yun lugar ng mga Romualdez. Diba? Lugar nila Madam Imelda Marcos. Alam nga naman pabayaan na andun si BBM, hindi lang nagpapamedya at hindi lang naimimedya. Ngayon, ito pa. Yung SAP 44, tandaan ninyo isa si BBM sa nagpunta doon sa pagsalubong sa mga namatay na ating mga SAP. 'Di ba? Pero yung ating pangulo noon, 'di ba, that time, mas inuna niya pa yung ribbon cutting sa isang 'di ba? Sa isang planta ng sasakyan sa Mitsubishi. Kesa salubungin yung mga troopers na namatay, yung mga wounded. Wounded. Biruin nyo, isa si BBM sa sumalubong doon. Ramdam niya dahil siya, nag-training din siya ng pagka-army. Ito yung sinasabi natin mga Karaksyon TV. Ganun. Ay nako, musit yung Yolanda na yan. Si Katunying ang nagbahagi ng opinion niya, negative o positive. Saka lang yun, bakit idinamay ang anak noon? Di ba mga Karaksyon TV?
Kaya tayo, ako para sa akin, binoto ko si BBM 2016 pagka-bise. Binoto ko rin siya noong tumakbo siyang pagka-senador. At noong 2016, sabi ko nga, tatakbo ng presidente ito. Kailangan maging presidente ito. Samantalang si Tatay Digong nga, sinasabi niya rin, kahit pag gaano katagal siya, kailangan natin ng isang Marcos pa. O, diba? O ngayon, balik tayo sa issue. Dito naman. Mga Ka-Reaction TV, nagulat tayong lahat. Di ba? Nung nag-file na ng candidacy. Nag-file ng candidacy itong si BBM. At sinabi niya ron na nagulat siya kay Bongo, whatever. At wala rin siya ng pag-uusap ni Inday Sara tungkol dyan. Di ba lagi ako may sinasabi sa inyo? Ito, yung lagi ho mga naandito. Ano ho ang lagi ko sinasabi sa inyo? Di ba? Yung nasa isip ko lang, yung tanong ko lagi, baka nga hindi natin alam. Yun ang sinasabi ko, di ba? Yun ang words ko. Baka hindi natin alam na baka itong si Inday Sara na magsabi kay BBM na tumakbo na dahil hindi siya tatakbo. O, di ba? Sinasabi ko sa inyo lagi. Yun ang tanong ko lagi sa inyo. Ngayon mga Ka-Reaction TV, itong pag-uusapan natin kay Inday Sara, ano ang kinalaman ni Mayor Inday Sara dito sa pagtakbo ni BBM bilang Pangulo? O, yun ang kailangan natin pag-usapan. Kasi ho, yung iniisip ko, mukhang nagkatotoo na. Mukhang meron nga yatang meron talagang kinalaman si Mayor Inday Sara. Oh. 'Di ba? Ito ho 'yun eh. Kasi pinipilit natin BBM Sara, 'di ba? Mga ganyan, Sara BBM o kaya Sara tatakbong presidente. Oh. Ayan yung ano eh. Yan yung mga ano natin noon eh. O, panoorin natin 'to mga Ka-Reaction TV. Matutuwa kayo, ang nagbahagi ho nito si Madam Amy Marcos. Interview niya ho ito doon sa ABS-CBN sa On the Spot. Okay? Pinuto lang ho natin para wag ho tayong ma-copyright. Sana wag tayong ma-copyright. Ha? Abyas, baka naman. Nakita lang natin. Nakakagulat kasi. Diba? Maganda yun yung sinasabi ko sa inyo, may plano talaga. Yun din yung sinasabi ko sa inyo na baka si Inday Sara pa nga ang nagsabi. 'Di ba? Kay BBM na tumakbo na dahil hindi siya tatakbo. Ito pakinggan natin. Pero siyempre ang baugong Senator Amy ngayon ay yung ano ba talaga, may mangyayari bang political realignment sa November 15? Maaasahan ba natin na magkakaroon? Kasi syempre yung nangyari sa Cebu ay pinag-uusapan ng lahat at ang daming speculation. So, posible ho ba magkaroon ng let's say Bongbong Mayor Sara tandem o Bongbong ano pa rin Bongo ba? Ano pa talaga ang mangyayari? Ano ho ba ang takbo ng politika natin from your end? Sige. Wala talagang magulo, no? At pati kami nahihino. Sabihin ko na yung totoo, nagulat talaga kami. First time siguro nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas na yung frontrunner, si Inday Sara, hindi nagpila. Kaya nagulat kami lahat. Akalain namin talaga na siya ang tatakbong presidente, tapos ang pangarap lamang ni Bongbong maging bise. Tignan nyo ang pangarap lang pala ni hindi pala totoo talaga na gusto maging pangulo nitong si BBM. Dahil ang pangarap lang niya, tatakbo uli siya ng pagkabise. Yun ang sinasabi dito ni Madam Amy Marcos. Pero bakit siya napatakbo ng kasi ang umuugong na tambalan talaga noon is Sara BBM o BBM Sara. Yan naman yan ho talaga yung malapit sa katotohanan noon eh. Yun talaga eh. 'Di ba? Either vice versa ho yan. Sara BBM o BBM Sara. Kaya ito, nalaman lang natin yun pala ang plano ni BBM talaga na maging vice president lang pala talaga siya. Pero bakit naging presidente siya? Bakit siya tumatakbong pagka-presidente? I'm correct I'm correct. I stand corrected na tumatakbo siya. Hindi pa siya presidente. Tumatakbong pagka-presidente. Okay?
magka-tandem. Naalala niyo lahat, nagpuntahan sa Davao, diniligawan si Mayor Inday na sana sila na yung bise. Pero wala naman nag-isip, hindi namin akalain na talagang hindi pipila. Eh yun, medyo sideline talaga lahat. Nagulat tayong buong mundo nung hindi pumila. Tapos, ang sinabi na lang ni Mayor, Bongbong, tumakbo ka na. Sabi niya, ano, tatakbuhan ko? Sabi niya, Presidente na, hindi na ako tatakbo. Oh, ayan ha, maliwanag ha. Doon sa mga naghahangad ha. Sabi niya, Bongbong, tumakbo ka na. Oh, sagot naman ni BBM, anong tatakbuhan ko? Kasi ang plano niya talaga is Vice President lang. Oh, sinabi ni Inday Sara, tumakbo ka ng pagka-presidente kasi hindi na ako tatakbo. So it means, mga ka-Reaction TV, ito maliwanag na maliwanag ho ito. Si Inday Sara pala ang nag-isa, di ba? O sabihin na natin, si Inday Sara pala ang naghimok kay BBM, o, di ba? Na tumakbo. Eh, tama ho yung ating sinasabi ng mga nakakaraan. Tama po ba? Yung mga nakikinig ho dito. Na sinasabi ko lagi yan, na baka nga si Inday Sara. Di ba? Baka si Inday Sara ang nagsabi kay BBM na tumakbo ng pagka-presidente. Sino ho naka-ano ron? Sino ho ang nakaalala sa lagi ko sinasabing ganon? Parang nagkatotoo yung prophecy. Balikan ko yung video na yon. Sino nakaalala nun? Tama, di ba? Lagi ko sinasabi yan. Na baka, yun ang tanong natin eh. Baka nga hindi natin alam eh. Si Inday Sara pa ang nagsabi doon. Di ba? Ayan, sige, pag mga pasaway, i-block nyo na. Ayan nyo mapuno yung ating kulungan. Kaya ayun yung sinasabi natin. Ay. Si Inday Sara ang presidente niya. Si BBM at si BBM yan ang presidente ko. Yung iba kasi nagsasyabu. Yung iba kasi nagsasabi na si BBM daw ang pipilit na tumakbo as president, feeling close kay PRRD. Wala naman talaga ang alam. Gusto nang makahatak ng viewers. Ay, alam nyo na ho natin yan. Ay, paniniwala ho nila yan eh. Boy Conejo. Diba? Ikakampanya ko si BBM dito sa Cyprus. Maraming salamat. Galing mo kuya, talino mo. Ay, hindi po. Magpasalamat tayo sa Diyos. Diba? At sa inyo na pumapasok ho yung mga ganyang ano natin. Baka aapaw ang kulungan. Direct, nakita ko rin yung propesya ni Nostradamus, ang COVID si Nostradamus din na sabi na mangyayari. Ayun po ba yung nasa propesya na namatay daw si Pinoy tapos si BBM magiging presidente? Tsaka sinasabi ni Sara na balak niya 2028 doon siya magbabalak. 'Di ba? Yan nga ho yung sinasabi natin nila JDB eh. 'Di ba? Yun ang gusto natin mangyari. Kasi mas ano ho yun eh, mas magandang laban. At tsaka ano pa dahilan ni Inday Sara? Okay. Kami. We're really not ready, but Mayor Inday said she's not proceeding. Kayo na ang tatakbo. Bongbong, tumakbo ka na. Sabi ni Bongbong, wala akong slate, wala akong partido, pambira, wala akong vice president. Basta pumila ka na at ako'y hindi na tatakbo. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ha. Kaya, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-Reaction TV. Ito ulit, sasabihin ko sa inyo. Ito, nakakatuwa. Nung nag-file si BBM, ito, sabihin niyo sa akin kung napakinggan niyo ito, kung talaga nakikinig kayo sa mga pinagsasabi ko ano. Di ba sinasabi ko dito, hindi ako naniniwala noong nag-file si BBM na sinasabi niyang nagulat siya na nag-file si Bongo ng pagka-president, ng pagka-vice president. Di ba? Ngayon, sabi ko nga sa inyo mga merong hindi sinasabi si BBM. Kaya sabi ko hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ni BBM na wala siyang alam. Iyan ho kasi estratehiya. Tama po ba mga Reaction TV? Diba? Yung pag-file ni BBM doon, ibig sabihin meron na ho talagang meron na talaga silang usapan pala. Mag-file na, pumila ka na. Ang liwaliwanag ang sinabi Diba sinabi ko yan, hindi ako naniniwala na merong hindi sinasabi ito si BBM. Pero hindi na dapat natin malaman yon kasi estratehiya nga nila yan. Paano man naman.
strategy, syempre, ipapublic mo ba yan? Oh. Although tayo ay maka-BBM, pero sabi ko nga, ito, gumagawa ito ng ano, strategy. Oh. Di ba? Oh, na ano nyo ba yan? Oh. Oh, sige nga, di ba, narinig nyo ba na sinabi ko yon? Binanggit ko rin yun last Saturday. Ganun din. Oh. Na yung pag-file ni BBM. Kaya sabi ko nga, mga Ka-Reaction TV, sabi ko, nakakatuwa naman. Yung iniisip ko parang nagkatotoo. Nagkakatotoo. Yung iniisip ko. Diba? So, yan ho yung ano, yan ho yung ampaw na sinasabi ho nila, ha? Yun lang. Sinabi ko lang, ampaw lang. Wala naman akong binanggit, ampaw lang. Ampaw ho kasi ako eh. Kaya ganyan ho ako mag-isip. Marami akong tanong. Lagi ako may tanong. Di ba? Ano ngayon? Dinalaman din natin ang totoo. Kaya pala may hinihintay si BBM, hindi siya agad nag-file, hinihintay niya si Sara. Kaya yun ang tama ka, idol, strategic nila yan. Yun, kaya nga abangan natin may pasabog yan, masaya yan sa mga kalaban na pingkilawan. Yes. Tama po. Kaya sabi nga natin, mag-antay tayo. Mag-antay tayo until November 15. Bilis kilos, Mayor Isko. Palambing po, palike, dami viewers, konti like. Hayaan nyo yung ano, baka yung iba nakakalimot. Natuwa nga ako at kapartido ni BBM ang aming pinsan na si Arnel Sirapika, kalaban dati ng mga Cayetano. Sa Taguig. Sa Taguig, oo. Dream more and di pa kayo susuko. Wag na ipilit si Sara, BBM, di ba? Basta antayin ko na lang ang November 15. Yes. Mas maganda ho yung November 15 kasi final na 'yon. Di ba? Mas maganda ho 'yon. Mas maganda ho yung ganung gawin natin. Mag-antay tayo November 15. Sana naman, nakikiusap po ako dito, 700, 800 tayo kanina. Sana naman merong mag-like. Sana naman madagdagan yung like natin. Baka naman. Baka naman. Tuloy natin. Habang nagla-like kayo dyan, makinig tayo. Sana naman Sana naman. Like lang. Okay na yon. So, that's actually literally what happened in all honesty. Sabi ko Sa Cebu. And now, nagkakagulo. Kasi Sabi ni Rold Libid, RTV, ikaw na ang bagong Nostradamus. Ay, naku, hindi po. Well, I don't know. Sa swerte naman, for some reason, ito si Bongbong naman, yung aking kapatid, nagugulat din kami, leading far and away sa iba't ibang survey. So, yun na yun. Nakakatuwa nga kasi yung hindi pinaghandaan, andyan bigla. Okay. Oo. Pero ngayon ba, Senator Amy, wala pa rin ho ba siyang napupusuan ng Vice President? Tsaka hindi pa rin ho mapupuno yung kanyang Senate slate? Or naghihintay pa rin siya ng November 15? Well, hindi naman siguro sikreto at matagal nang pinag-uusapan bago yung pagtitipon sa Cebu. Sa Cebu. At sinabi talaga namin, birthday lang yan hindi naman talaga meeting as such, ano. At ang sabi nga namin, maganda siguro at wala, ikaw nang tumulak dito, ikaw na rin mag-vice. Baliktad na lang. May ganun palang usapan. Parang usapan total, ikaw naman ang nag-utos sa akin na tumakbo ako ng pagka-presidente, di baliktarin natin. 'Di ba? Baliktarin natin, ikaw naman mag-vice sa akin. Di ba? Ano kaya ang sagot? Tama nga naman. Hindi ka tatakbo, mag-vice ka. And we asked Mayor Inday. Si Mayor Inday, medyo hesitant pa. Sabi niya, nag-file na ako sa Davao. Gustong-gusto ko na rito. So we're talking about that. Fortunately, marami rin pumipila kay Bongbong. Marami naman nag-a-apply pagkat nauuna siya. Very obvious naman yung preference namin. Sinasabing may solid north. Medyo mas malakas kami sa norte. Si Bongbong may NCR din. Malakas din naman kahit paano. Tapos si Region 8. Pero medyo
takot sa Mindanao, di ba? Medyo bulag kami doon. At hindi naman sekreto siguro, doon na rin nagkamajikan. So, tatakot din kami. So, naturally, we're tending towards the Mindanao and Bismin candidates. So, may nag-a-apply naman. Marami naman nag-a-apply sa awa ng Diyos. Kaya lang pili-pili rin kung sino yung kasundo, di ba? Oo. Pero naalala ko, your last statement doon when you were urging si Mayor Sara na sana ay magkaroon ng tandem yung dalawa, no? Para yung Solid North at saka yung Solid South. At saka sinabi nyo nga, it's a political marriage made in heaven. No? So, pumalat yun. So, somehow, hindi natuloy. No? Sabi nyo kasi Salamat, Sir Chris Jr. Thank you po sa blessing ninyo, sir. Thank you po. parang ayaw na talaga ni Mayor Sara. So, you're still confident that Bongbong still has a big edge against those who have already filed their COC? Well, alam niyo, medyo matagal-tagal na rin tayo sa politika. Meron kaming biruan dyan yung sumpa ng nauuwi Sige, Bulindang, pakibaba mo yung pakibaba yung link. na sa survey. May early lead na nakakatakot, di ba? So, kinakabahan di kayo sa ganung early Siyempre, nakakatakot na lang kumpiyansa, huwag ka mag-overconfident. Lagi kaming running scared. Yun ang sabi ng tatay ko, naku. Yan, dali i-ano ko lang to. Ipipin ko lang to. Saan ba yan? Ipipin lang natin ito. Pakisuportahan po ito Itong binaba ni Bulindang na link. Kayo man naniniwala dyan sa mga nauuna. At totoo naman, alam natin, 2016, di ba yun ang nangyari? May early lead, biglang nagulanta lahat, biglang Duterte pala sa bandang huli. 2010, ganun din, hindi naman inaasahan na tatakbo si Presidente Pinoy. Tapos, ganun din, noong 2004, FPJ all the way. Kaya kung tutuusin, talagang nakakatakot yung mga early lead na yan. So, hopefully, it holds. But on the other hand, we can't count on it and sit on these online surveys pa man din. Ayan, mga Ka-Reaction TV. Ano ho ang masasabi ninyo ngayon? Diyan ho sa naging topic natin na yan. Diba, mga Ka-Reaction TV, nakakatuwa. Ang sinasabi ni Madam Aimee rin dito, is bigyan natin ng time si Madam o si Mayor Inday Sara na makapag-isip, okay, kung siya ba talaga ay tatakbo o hindi. Diba? Irespeto natin kung ano, wag ho natin ipagpilitan kasi mas lalo hong mapipressure yung ale. Diba? Kung ipipilit natin, hayaan natin sila na mismo, diba? Hayaan natin dahil nag-uusap. Yan ang sinasabi ho natin lagi na posibleng hindi ho nag-uusap yan. Mag-uusap at mag-uusap ho yung dalawang yan. Ngayon, nalaman na ho natin ang totoo. Okay? Okay? Nalaman na ho natin ang totoo ngayon. Na si Inday Sara ang nagtulak kay BBM para tumakbo sa pagkapangulo. Ayan na ho, nalaman natin. So, ibig sabihin, mga Ka-Reaksyon, sino ngayon ang ampaw? Dapat yung mga ganto, mga Ka-Reaksyon, ibinibigay, isinishare sa mga tao yan, yung mga ganyan, na para malaman ng mga tao na, ay, ganyan pala nangyari, etc., di ba? Mga magkakaibigan naman po talaga ang mga Marcos at Duterte, yun iba talagang alang, naman magagaling ang ginawa ng kwento, magagaling, nagmamagaling ang ginagawa ng kwento ang mga yan. Lugar na hindi mag-aaway ang mga supporters, binubuyo pa. Yes, tama. Yan si Aimee Marcos na ang nagsabi kung ano ang pinag-uusapan nila. Yes, tama, tatakbo si Sara for Vice President. We hope, sana, di ba? Pero antayin natin, November 15. Thumbs up Dan, host, Jaimon, Live at TVB, Boses, DDS. Maraming salamat po. And eto, sabi dito, iyak. Ayan, iyak sa nalaman niya kaso never niya itatapik o kaya gagawa niya ng palusot na di totoo sinasabi ni Madam Aimee Marcos. Brainwash supporters. Siguro. Di ba? And maraming salamat, Vic Maestro. Pakisupport po. Ayan, bayan ni Juan. Di ba? At kay Sir Roger Silva, happy weekend sa inyo, Sir Roger Silva ng Jeddah, Saudi Arabia. Magandang gabi, sir.
Yan, isa rin ho yan sa malapit sa Marcos. Sir, binunyag ko na, sir. Binunyag ko na, sir, na kayo ay isa rin sa nakasalamuha ang Marcos ng matagal na panahon. Sensya na, sir, ha? Hindi ko napigilan eh. Subscriber na ako ni Bernalyn ba? Talaga ba, Sir Chris? Nako, every Sunday ho, yung kami nagda-live ng kantahan. Ayan, at maraming Marcos, tumakbo na lang, huwag niyang idikit ang pangalan niya sa mga Duterte kasi mas malakas si Sara kay Marcos. Sara winnable. Tignan na lang ho natin. Ano pa man yan, tayo naman puro ano pa lang di ba? Puro hula tayo. Di ba? Huwag na ho natin pahirapan yung sarili natin until November 15 at saka ho tayo talagang magsasabi ho na ano ba talaga yung totoo. Malalaman natin November 15 o after November 15 yung ilalabas ho nila kung sino ang nuisance candidate, kung sino yung mga nag-substitute, di ba? Ganun ho dapat. Di ba? Dapat ganun. Talaga naman. Anyway, Casper 6204, maraming salamat. Idol ko rin yan, si Biyahe ni Koy. Maraming salamat. Puntahan niyo si Biyahe ni Koy, ha? Tsaka si JDB Pro Filipino. Puntahan niyo po. May collab po kami ni JDB Pro Filipino dito, si Kabayan JDB bukas alas 9 ng gabi Pilipinas time. Okay lang bro, basta sa totoo lang tayo. Marcos pa rin, mabuhay ka Sir Jemar at sa RTV. Yan, maraming salamat sir. Lola Mars Kitchen, yung mga gusto ng makijamming sa amin ni host Jemar, welcome po kayo sa channel ko sa Sunday. Ayan, naka-schedule tayo sa Sunday kay Lola Mars Kitchen. Kasama ho natin ang pamilya ng RTV family. Baka gusto niyo makipagkantahan, yan, after ho niyan, babalik tayo kay Bernalyn Bebedina sa kanyang YouTube channel. Sana ho, makasama ho namin kayo. Ang importante ho, iiwanan ko salita sa inyo, kailangan ho, totoo lang ang sinasabi natin at pawang walang kasinungalingan. Hindi ho dapat sinungaling, di ba? Ang gusto natin mangyari, maibalita natin ng maayos, ma-enlighten natin yung mga tao, masaya na ho tayo doon. Di ba? Ang kailangan ho natin, magkaisa, maging unite. Sabi nga ni BBM, di ba? Kailangan natin mag-unify. Diba? Unifying as one. Sama-sama tayong babangon. Diba? Ganun ho dapat. Kaya mga ka-Reaction TV, tayo ho na mga malawak ang pangunawa, na ako ay sinasabihang ampaw, kayo na ho ang umusga. Diba? Tayo na ho, kayo na ho ang umusga. Ako ho, basta ako, di ganun ang sinasabi na nare-respeto ko sila, yun ang paniniwala nila eh. Okay? Paalala, yung collab nyo bukas, Friday dito sa bahay ni Reaction TV, 9 p.m. Pilipinas time. Opo, bukas po yan. Tsaka di bayad ang prinsipyo. Tsaka di bayad ang prinsipyo ni Reaction TV. Yes, tama. Kaya tayo mga Reaction TV, di ba? Ano sabi rito niyan? Ikaw ang hindi totoo, Badong. Kala ko ako naman Casper sinasabihan mo eh. Buti na lang nabasa ko mabuti. Yung mga hindi pa ho nakakapag-like diyan, baka naman. Yung mga silent viewers ho natin ha, maraming salamat sa inyo. Very much appreciated po kayo. Ay tsaka pala binabati ko pala yung aking tsuhen na nakikinig din ho. Nagre-replay siya, nakakatuwa. Kasi may nag-message sa akin na very supportive po yung aking uncle na si Uncle Edwin Kunching dyan sa part ng Isabela. Hindi ko nasasabihin kung saan lugar. Ayan, Uncle Edwin Kunching at saka pamilya ninyo, kay Auntie, maraming salamat po sa inyong pagsuporta ha. Sa mga pinsan namin dyan, maraming salamat ha. Talagang nakakatuwa at nalaman ko, nag-message pa talaga sa akin yung aking may bahay na meron daw akong number 1 fans. Talaga naman, nakakatuwa. Diba? Ha? Talagang marami na-appreciate ko. Kasi, alam nyo pag yung mga pamilya natin, diba? Tayo nagbablog. Hindi natin na-appreciate yung kanilang ginagawa na pagsuporta sa atin. Diba? Kaya nga minsan naiisip natin, buti pa ibang tao na-appreciate ako. Yung sarili kong pamilya, hindi ako na-appreciate. Buti na lang nalaman ko ngayon, meron pala nakaka-appreciate. Maraming salamat po. Very, very much appreciated din po yung inyong Uncle. Salamat po. Talagang 139 yan sinasabi natin dyan. Diba mga ka-Reaction TV, maraming salamat at magkaisa para sa tuloy-tuloy na pagbabago
Silent viewers, salamat sa inyong lahat. Salamat po ha, nag-800 viewers tayo kanina. At alam ko naman ho na hindi nyo ako pababayaan. Sama-sama ho tayong babangon. Di ba? Magkaisa para sa tuloy-tuloy na pagbabago. Salamat po. And sabi Jaimon Live TV, Bosses DDS, please support mga ka-BBM. Duterte, welcome. Supporters ha. Supporters, salamat po. Thank you very much po sa inyo. And sa mga hindi pa ho sana paki-subscribe na rin po yung ating isang channel na Bayan ni Juan. Kasi ho dyan, maglalagay ho tayo ng mga iba't ibang content, mga iba't ibang mga video dyan na ano. At maraming salamat din ho kay Tita Pia de Cospel na nakikinig sa atin. Busy Tita Pia de Cospel. Busy rin ho ha. Maraming salamat kay Trixie Villa 11, kay Don Kenkoy, maraming salamat kay Monica Lascano na naka-silent. Maraming salamat kay Bernalyn, kay Bolindang na very supportive at active sa atin. Kay Kuya Axel Rose, maraming salamat. Nag-message sa akin kanina. Kuya, salamat sa paalala mo. Thank you. Very much appreciated dyan, Kuya. And baby ko na yun, kalaboy ko na yun. Sa inyong lahat, sa inyong lahat, hindi ko ho matatawaran yung pagsuporta ninyo. Sana lagi tayo magkakasama at alam ko naman na isa lang ang hangarin natin, yung tunay na pagbabago para sa ating bansa. At nakikita ho natin yon. At kay Rorono Wasoro, maraming salamat din ha. Thank you very much. Sa lahat, kay Ana Torres, kay Jocelyn Herrera Pro Filipino, maraming salamat. Sa aking may bahay, kay Del Rosario, maraming salamat. Kay good morning, Sir Soro, ako ba yun sinasabi mo? Yan, maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Kay Daka Del Rosario, alaga ang mabuting sarili, kalusugan. Maraming salamat po, Kuya Jemar, RTV Family. Salamat din po. Lolo Conejo, si Lolo Conejo, lagyan natin ng jacket to. Kasi, yan eh. Maraming salamat, Dan. Subscribe, Kuya. Thank you, Jocelyn. And Alexa Chu, maraming salamat, Kuya, sa pag-alive. Ayan, thank you. And, sabi dito, Kuya Roger Silva, kain tayo bro. Inuna ko na muna ang open ng RTV pagdating ko dito sa bahay bago kami kumain tuloy. Kuya Roger, pakibisita mo naman yung nakalagay niya na pin dyan sa taas. Ako'y nakikiusap na lang ha na maki-subscribe nyo po yung ating isang channel. Kasi kaya ho tayo nag-create ng panibagong channel. Alam nyo na ho ang nangyayari ngayon. Marami hong gumagawa sa pailalim. Marami ho kami natatanggap na email galing ho kay YouTube na may mga nagre-report ho sa aming mga channel. Kaya ho gumagawa na ho kami ng mga panibagong backup na channel. Diba? Maraming salamat din po kay Sir Cotton Pin 25 ng Texas. Thank you sir sa blessing. Very much appreciated po. Alam nyo kung sino ang silent viewer dyan. Si Bunaga. Hayaan nyo na. Host, untol ko minsan nanood din siya dito pag naka-duty sa barangay hall. At talaga ba maraming salamat Manong Daniel Lakay. Sa lahat po ng mga ano bang lugar yun sa inyo, Manong Daniel Lakay. Cordillera, mga taga Cordillera. Ayan, maraming salamat po. Puro lang kayo inday, puro lang sabi dito, opportunista para madikit si BBM. Ayun na. Thank you everyone. Salamat po. Ma'am Herlisa maraming salamat. Roronoa Soro. Very much appreciated po sa inyong lahat. Bukas po, 3 yung magiging live natin. 3 po ang magiging live natin. Alas 9 ng gabi, magla-live tayo. Kasama ho natin si JDB Pro Filipino dito sa ating YouTube channel. Dito naman daw gaganapin sa Reaction TV yung ating collaboration. Okay? React TV at saka ni JDB Pro Filipino. Then after ni JDB, meron naman ho tayong guest uli. O hindi naman guest to. Programa ho namin ni Joe Smith Medina. Bukas naman yan. Pagkatapos ho niyan, meron naman ho tayong guest naman na chairperson. Sana ho. Nag-iusap ako, parang bukas, lagari ako bukas Maraming salamat po sa inyo. Sana sama-sama ho. Thank you. Excited ako bukas. Maraming salamat. Once again, tandaan ho natin, mahal na mahal po tayo ng Panginoong Diyos. At kung gaano po tayo kamahal ng Panginoong Diyos, sana ganun din po tayo sa ating mga kapwa. Mahalin din po natin ang ating kapwa. Nagaya po ng ating sarili. Kung gaano natin minamahal ang sarili natin, ganun din po natin sila mahalin. Dahil po, yan po ay isang tunay na makabayan, makatao, at syempre sa lahat, tayo ho ay may gininto ang puso. Yung tinatawag tayong goldista. Yung mga goldistang tawag sa ating ganun.
Kaya mabuhay ang mga goldista. Mabuhay po ang mga goldista. Mabuhay tayo. Mabuhay ang mga solid, solid Marcos. Mabuhay din po ang Marcos loyalists. Mabuhay din po ang mga siyempre alam niyo na. Mabuhay din po ang mga hybrid supporters. Anong hybrid? Siyempre, nandiyan na ho yung Duterte, nandiyan na yung Marcos, nandiyan na rin ho yung pagmamahal natin sa bayan. Ano other channel mo, bro? Ayan, nakalagay dyan sa taas, yung binababaho ni Bulindang Vlogs, tsaka ni Bernalyn. Ayan ho yung channel ko, Sir Roger Silva. Puntahan nyo rin po yung mga YouTube channel na mga naandito, na mga, kay Manong Danny Lakay, pakibaba yung channel mo, kay Lola Mel's Kitchen, ibaba nyo na yung mga channel ninyo dyan. Puntahan na kayo. Kila Bernalyn, kila Bulindang, ibaba nyo na yung mga YouTube channel ninyo dyan. Tapos, yung kay JDB Pro Filipino, baka hindi pa kayo napupunta, puntahan nyo, tsaka yung kay Biyahe ni Koy. Salamat po. Suportahan po natin ang mga vloggers ng Marcos, yung mga naniniwala po sa tunay na pagbabago. Okay? Ginagawa ho natin ito para ho sa ating bayan. Hindi ho tayo tumatanggap ng bayad galing sa mga politiko na yan. Bagkos ang paniniwala ho natin dahil sila ang makakapagbigay at makakapagdagdag yung continuation na ginagawa ni Pangulong Duterte. Na ilang dekada tayong, na napaloob sa mga dilawang naghari sa ating bayan, sa ating bansa. So maraming salamat po sa lahat ng mga naandito. Mabuhay po kayo. Big Maestro, baba nyo na rin yung YouTube channel nyo dyan. Lahat kayo, yung mga dyan, baba nyo na ho. Hybrid RTV BBM DDS Kuya, maraming salamat. So once again, maraming salamat po sa lahat po ng mga goldista. Babay po sa lahat ng mga loyalista. Sa lahat po ng mga talagang tunay na DDS. Maraming salamat po. See you tomorrow. Babay po sa lahat. Thank you very much. Bye-bye. See you tomorrow.